Tinapakan ang 3 dekadang sakripisyo sa ngalan ng kapangyarihan. Habang nagpapakasasa sa karangyaan ang ambisyosang manugang, walang awang itinapon sa gilid ang inang nagpakuba, mapag-aral lamang ang kaisa-isang anak. Umalis ka na, nakakahiya ka. Ang matalim na pagtataboy ng sariling dugo't laman. Ngunit hindi nila alam, ang basahang kanilang nyurakan ay isang natutulog na reyna. Hahayaan ba niyang lamunin ng kasakiman ang kanyang anak o wawasakin niya ang kasinungalingan sa pamamagitan ng pagbangon? Are you seriously going to let her sit at the VIP table, Mark? Look at her, amoy sibuyas at murang sabon. My parents' investors are coming. Kung gusto niyang kumain, doon siya sa kusina kasama ng mga trabahador. She is ruining my wedding's aesthetic. Ang mga salitang iyon ay tila matutulis na patalim na walang awang ibinaon sa likuran ni Consuelo. Nakatayo siya sa likod ng makapal at pulang kortina ng grand ballroom, hindi makahinga at mahigpit na yakap-yakap sa kanyang dibdib ang isang maliit na kahon ng pelus. Sa loob nito ay ang 2 singsing na gawa sa purong kamagong, matiyagang pinakintab ng kanyang sariling mga kamay na puno ng kalyo at sugat. Isa itong simpleng regalong pinagpuyatan niya ng ilang buwan para sa kasal ng kanyang kaisa-isang anak. Bago siya pumasok sa bulwagang ito, pilit pa niyang inayos ang gusot ng kanyang kupas na Filipiniana, ang kaisa-isang maayos na damit na iningatan niya ng mahigit 1 dekada, umaasang magiging presentable siya at maipagmamalaki sa pinakamahalagang araw ni Marco. Ngunit ang kasunod na tinig na kanyang narinig ay ang siyang tuluyang nagpadurog sa kanyang kaluluwa. Babe, please, huminahon ka na. Sige na, ako na ang bahala. Kakausapin ko si Mama. Sabihin ko na lang na mas magiging komportable siya doon sa likod. Malayo sa mga tao para hindi siya mailang. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao ni Consuelo. Wala siyang naramdamang galit noong una, kundi isang nakakabinging panlalamig na mabilis gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang naninigas na lalamunan. Ang masayang musika ng orkestra sa loob ng bulwagan ay unti-unting naging malabo, napalitan ng ugong na tila nagbabadya ng kamatayan ng kanyang mga pag-asa. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang nanginginig na mga daliri ay bumaon ng mariin sa maliit na kahon hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang anak na binihisan niya ng pawis at luha, ang anak na ipinagtanggol niya sa gutom at panghuhusga ng mundo noong sila ay nakatira pa sa masikip na eskinita, ay siya palang magtataboy sa kanya sa dilim. Naramdaman ni Consuelo ang biglaang pag-ikot ng kanyang sikmura, isang pait na umaapaw mula sa kaibuturan ng kanyang bituka, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Nakita niya ang sarili sa isang malaking salamin sa pasilyo. Isang matandang babaeng kulubot ang balat, pilit na nakangiti sa likod ng kanyang kalungkutan. Ibinaba niya ang kahon ng pelus. Dahan-dahan ang pagmamahal na pumupuno sa kanyang puso ay nahaluan ng isang matinding katanungan. Unti-unting umatras si Consuelo. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng pira-pirasong alaala ng kanyang mga sakripisyo. Nilingon niya ang nakakapasong liwanag ng chandelier sa loob ng bulwagan, isang mundong hindi siya kabilang, isang mundong nilamon ang inosenteng bata na dating nangakong hindi siya iiwan. Hanggang kailan niya tatanggapin ang pagyuyurak na ito, alang-alang sa pag-ibig ng isang ina. At sa pagtalikod niyang ito, tuluyan na ba niyang ililibing ang Consuelong mapagtiis upang gisingin ang aninong matagal na niyang ibinaon sa nakaraan? Ma, please do not make this harder for me. Para sa akin din naman ito, di ba? If you really love me, just go home. Padadalhan na lang kita ng pagkain sa Grab. Ang boses ni Marco ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila malamig na hangin na pilit na pumapatay sa natitirang alab sa puso ni Consuelo. Nakatayo sila sa madilim na service hallway ng hotel, kung saan ang amoy ng basura at mga tira-tirang pagkain ay humahalo sa mamahaling pabango ni Marco. Tiningnan ni Consuelo ang kanyang anak, ang kagalang-galang na groom na nakasuot ng tuxedo na nagkakahalaga ng 6 na buwang sahod niya sa paglalaba. Ang mga kamay ni Consuelo, na nanginginig at puno ng mga putok-putok na balat dahil sa matapang na sabon at Zonrox, ay dahan-dahang bumitaw sa manggas ng tuxedo ng anak. Naalala ni Consuelo ang mga gabing namamanhid, ang kanyang mga daliri sa lamig habang nagkukuskos ng mga maong sa ilalim ng ulan. Makabayad lamang sa matrikula ni Marco. Naalala niya ang bawat tipid sa sariling pagkain upang mabili ang unang leather shoes ng anak para sa kanyang graduation. Ngayon, ang mga sapatos na iyon
ay pinalitan na ng makintab na Italian leather at ang mga paa ni Marco ay hindi na marunong lumingon sa putikang pinanggalingan. Para sa iyo ba ito, Marco? O para sa pangalang Montelibano na pilit mong kinakapitan? Ang mahinang tanong ni Consuelo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na malapit ng tangayin ng hangin. Ma, you don't understand the pressure. Si Antoinette, her family, they expect a certain level of class. Hindi kita ikinahihiya, okay? Pero kailangan ko lang maging practical. Look at you, you're shaking. Umuwi ka na, magpahinga ka. I'll call you after the honeymoon. Hinawakan ni Marco ang balikat ng ina, isang hawak na walang init, isang hawak na tila nagmamadali ng bumalik sa mundong puno ng kristal at bulaklak. Bumagsak ang paningin ni Consuelo sa sahig. Doon, sa pagitan ng kanilang mga paa, ay nakita niya ang isang dumi. Isang mantsa ng putik na marahil ay nadala niya mula sa labas. Iyon ang tingin sa kanya rito. Isang mantsa. Isang pagkakamali sa isang perpektong obra maestra ng karangyaan. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Hindi ang uri ng kirot na nakakamatay, kundi ang uri na nakakamanhid. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 30 taon ay biglang nagmukhang isang malaking biro. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pangarap para sa anak, ay tila isang basong kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso, mga pirasong wala nang balak pang buuin muli. Tumalikod si Marco nang makitang hindi na sumasagot ang ina. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang mabilis na bilang ng mga huling sandali ng pagiging ina ni Consuelo. Naiwan si Consuelo sa dilim, yakap ang kanyang sarili habang ang malamig na aircon ng hotel ay nanunuot sa kanyang manipis na damit. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at mula roon ay inilabas ang isang maliit at kupas na business card. Isang bagay na itinago niya sa loob ng 3 dekada. Isang tulay na ipinangako niyang hinding-hindi niya tatawirin. Tapos na ang panata ko sa iyo, Marco. Bulong niya sa hangin, kasabay ng pagpatak ng isang mainit na luha na agad ding nanlamig sa kanyang pisngi. Ibinigay ko ang lahat para maging tao ka, pero pinili mong maging anino ng ibang tao. Dahan-dahang lumabas si Consuelo sa service exit. Sa labas, ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Tila nakikiramay sa isang pusong katatapos lang mamatay. Ngunit sa bawat patak ng tubig sa kanyang mukha, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang nahuhugasan. Dinukot niya ang kanyang lumang keypad phone at pinindot ang nag-iisang numerong hindi niya kailanman binura. Pacing, ituloy mo ang plano. I'm coming home. Not to the slums, but to the empire I left behind. Tumigil ang isang itim na sasakyan sa tapat ng kalsada, malayo sa marangyang entrance ng hotel. Sino ang naghihintay sa kanya sa gitna ng dilim at ulan? At ano ang gagawin ni Consuelo kapag nalaman niyang ang kumpanyang pilit na nililigawan ng mga Montelibano ay ang imperyong siya mismo ang nagmamay-ari? Madam Consuelo, 3 dekada. 3 dekadang hinintay ko ang tawag na ito. Narito na po ang sasakyan sa labas ng service gate. Ang boses ni Pacing sa kabilang linya ay gumaralgal, puno ng halo-halong galak at lungkot. Para kay Consuelo, ang tawag na madam ay tila isang banyagang salita na nagmula pa sa ibang buhay. Sa loob ng 30 taon, nasanay siyang tawaging Aling Connie, ang labandera sa kanto, ang babaeng laging amoy sabon at sikat ng araw. Ngunit sa pagpasok niya sa loob ng itim na Rolls Royce na tahimik na naghihintay sa gilid ng kalsada, ang amoy ng mamahaling leather at sariwang bulaklak ay tila gumising sa mga selulang matagal na niyang pinatulog. Salamat, Pacing, mahinang sagot ni Consuelo habang isinasara ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pader na tuluyang humati sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Sa loob, ang ingay ng ulan at ang masayang musika mula sa hotel ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila nagbibigay-pugay sa kanyang pagbabalik. Inabutan siya ni Pacing ng isang mainit na tuwalya at isang baso ng tubig. Tiningnan ni Consuelo ang kanyang kamay, ang mga daliring may mga ukit ng hirap, ang mga kuko na walang kulay. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa malambot na upuan. Kumusta ang kumpanya? Ang tanong niya, ang kanyang tinig ay unti-unting nawawala ng panginginig, napapalitan ng isang awtoridad na likas sa kanyang dugo. Ang Ward Empire ay nananatiling pinakamalakas sa buong Asia, madam. Ngunit tulad ng bilin ninyo, nanatili kaming nasa anino, at tungkol sa mga Montelibano,
Tama po ang inyong hinala. Baon sila sa utang. Ang marangyang kasal na nagaganap sa loob ng hotel na iyon? Isang palabas na lamang iyon para itago ang katotohanang bukas o sa makalawa ay kukunin na ng bangko ang lahat ng ari-arian nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Consuelo. Tumingin siya sa bintana sa naglalakihang mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas na nakakalat sa dilim. Naalala niya ang mukha ni Antoinette. Ang mapang-aping titig nito, ang pagtrato sa kanya na tila siya ay isang basurang nakasagabal sa kanyang daanan. At ang kanyang anak, si Marco. Madam, heto po ang kailangang pirmahan para sa merger na hinihiling ng mga Montelibano. Hindi nila alam na ang kumpanyang inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay ang Ward Logistics. Isang pirma nyo lang po at bukas na bukas ay magigising sila sa isang bangungot. Wika ni Pacing habang iniaabot ang isang gold-plated na pluma. Hinawakan ni Consuelo ang panulat. Naramdaman niya ang bigat nito, ang kapangyarihang nakapaloob sa bawat patak ng tinta. Sa sandaling ito, maaari niyang wasakin ang lahat. Maaari niyang bawiin ang lahat ng sakit na ibinigay sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naroon pa rin ang imahe ng isang maliit na batang lalaki na takot sa dilim, ang batang Marco, na dati ay yumayakap sa kanya tuwing may kulog. Hindi pa ngayon Pacing, bulong ni Consuelo. Ibinalik niya ang panulat ng hindi lumalagda. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng kanilang kapalaluan. Gusto kong makita kung kailan mapapagtanto ng anak ko na ang gintong hinahabol niya ay gawa lamang sa buhangin. Pero madam, paano ang inyong matitirhan? Hindi na kayo pwedeng bumalik sa barong-barong sa tondo. Tumingin ng diretso si Consuelo sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay tila naging dalawang batong itim na matigas at malamig. Dalhin mo ako sa penthouse sa Makati. At Pacing, padalhan mo ng isang bundle ng pinakamahal na bulaklak si Antoinette bukas ng umaga. Walang card, walang pangalan. Hayaan mo silang mag-isip kung sino ang lihim na nagmamasid. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel, tiningnan ni Consuelo ang kanyang sarili sa maliit na salamin. Inalis niya ang ipit sa kanyang buhok. Hinayaang lumaylay ang kanyang kulay abong mga hibla. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, isang bagong bagyo ang nabubuo. Isang bagyong hindi dala ng kalikasan, kundi ng isang inang natutong lumaban. Ano ang mangyayari kapag natanggap ni Antoinette ang misteryosong regalo? At paano haharapin ni Marco ang katotohanang ang kumpanyang kinalaban ng kanyang asawa ay pag-aari ng inang kanyang itinakwil? I don't care kung nasaan ang matandang yon, Marco. Ang isipin mo, nasaan ang investment na kailangan natin? My father is furious. Akala ko ba? Once we get married, mas madaling mapapasign ang Ward Logistics dahil sa connections mo. But look at us now, nagkakagulo na sa office. Ang matinis na boses ni Antoinette ay bumabasag sa katahimikan ng kanilang marangyang bridal suite. Nakasuot pa siya ng silk robe, ngunit ang kanyang mukha ay hindi bakas ng saya ng isang bagong kasal. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Marco na nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko at sapo ang kanyang noo. Ang bawat salita ni Antoinette ay tila latigo na humahagupit sa pagkatao ni Marco, ngunit wala siyang lakas na sumagot. Ang tanging nasa isip niya ay ang hitsura ng kanyang ina habang naglalakad palayo sa ilalim ng ulan kagabi. Isang marahang pagkatok sa pinto ang nagpatigil sa pag-aalboroto ni Antoinette. Isang staff ng hotel ang pumasok. Tulak-tulak ang isang cart na may dambuhalang kumpol ng mga puting bulaklak, mga bihirang orchid at mamahaling rosas na tila kinuha pa sa malalamig na bundok ng Europa. Walang card, walang mensahe. Tanging ang bango ng mga bulaklak na tila nanunuot sa bawat sulok ng silid. Wow, is this from you, babe? Ang galit sa mukha ni Antoinette ay biglang napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Hinawakan niya ang mga talulot ng rosas, dahan-dahan, tila hinahaplos ang isang tropeyo. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis? This is so expensive. Siguro, humingi ka na ng tulong sa mga contacts mo, right? Tumingin si Marco sa mga bulaklak. Kumunot ang kanyang noo. Hindi galing sa akin yan, Antoinette. Wala akong perang pambili ng ganyan kalaking bouquet ngayon. Natigilan si Antoinette. Kung hindi sa iyo kanino, from a secret admirer, o baka naman galing ito sa CEO ng Ward Logistics, baka ito na ang sign na tinatanggap na nila ang proposal natin. Ang kanyang ambisyon ay muling nagliyab, binubura ang anumang bahid ng konsensya kung mayroon man. Habang nagaganap ang eksenang ito sa hotel, sa kabilang bahagi ng lungsod,
Sa isang penthouse na abot-tanaw ang buong skyline ng Makati, nakatayo si Consuelo sa harap ng isang malaking bintana. Nakasuot siya ng isang marangal na navy blue na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-brush back. At sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang simpleng string ng South Sea pearls. Hinawakan ni Consuelo ang kanyang kamay. Kahit anong gawing masahe at lagay ng mamahaling lotion, ang mga kalyo sa kanyang palad ay naroon pa rin, mga permanenteng marka ng 3 dekadang paghihirap. Ngunit sa halip na ikahiya, tiningnan niya ito ng may pagmamalaki. Iyon ang mga kamay na nagpalaki sa isang anak na akala niya ay kasing tibay ng Nara, ngunit napatunayang kasing rupok lang pala ng kawayan sa harap ng pera. Madam, nakarating na ang mga bulaklak, ulat ni Pacing na nakatayo sa likuran niya. Gaya ng inaasahan, iniisip ni Antoinette na iyon ay isang magandang senyales. Tuwang-tuwa siya. Ang pinakamasarap na bahagi ng pagbagsak, Pacing, ay ang sandaling akala mo ay lumilipad ka pa, mahinang sagot ni Consuelo. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, tila isang hukom na nagbabasa ng hatol. Gusto kong lasapin nila ang bawat sandali ng huwad na pag-asa. Gusto kong isipin nila na ligtas na sila, bago ko tuluyang hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ano po ang susunod nating hakbang? Humarap si Consuelo kay Pacing. Sa unang pagkakataon, nakita ni Pacing ang isang kislap sa mga mata ng kanyang amo. Isang kislap na hindi galing sa galit, kundi sa isang matinding determinasyon na itama ang lahat. Ipadala mo ang opisyal na imbitasyon sa pamilya Montelibano at kay Marco. Sabihin mo, ang may-ari ng Ward Logistics ay handa silang makaharap sa isang dinner bukas ng gabi sa ating main estate. Ngunit may isang condition, bitin na bitin ang kanyang pangungusap, habang ang kanyang daliri ay marahang tinatapik ang ibabaw ng kanyang mahogany na mesa. Ano po iyon, madam? Kailangang naroon ang lahat. At sabihin mo sa kanila, ang dinner na ito ay para sa mga tunay na miyembro ng pamilya. Walang puwang ang mga taong hindi marunong rumespeto sa pinanggalingan. Samantala, sa suite ni Antoinette, muling nagring ang telepono. Ang balita tungkol sa imbitasyon ay mabilis na nakarating. Marco, oh my God, we did it! Handa silang makipagkita! Sigaw ni Antoinette habang tumatalon sa tuwa. Ngunit si Marco, na nakatingin sa mga puting bulaklak, ay nakaramdam ng isang kakaibang kilabot. Bakit ang bango ng mga bulaklak na iyon ay tila amoy ng mga bulaklak sa isang libing? Bakit parang may isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa bawat talulot? Ano ang naghihintay sa kanila sa main estate ng mga ward? At paano tatanggapin ni Antoinette kapag nalaman niyang ang reyna na kanyang yuyurakan ay ang babaeng kakaharapin niya sa kabisera ng mesa? Siguraduhin mong hindi sisipot ang nanay mo sa dinner na ito, Marco. Baka isipin ng CEO ng Ward Logistics na galing tayo sa squatters area dahil sa hitsura niya. We need this deal more than anything. Don't let her ruin this for us. Ang boses ni Antoinette, na puno ng pang-uyam, ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang marangyang sasakyan habang tinatahak nila ang daan patungo sa kuta ng mga ward. Habang nagsasalita siya, mabusisi niyang tinitingnan ang kanyang sarili sa maliit na salamin, inaayos ang kanyang matingkad na pulang lipstick na tila kulay ng dugong handa niyang sipsipin mula sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Sa tabi niya, si Marco ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang kanang kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang Amerikana, mahigpit na nakahawak sa 2 singsing na gawa sa kamagong. Ang regalong iniwan ng kanyang ina sa sahig ng hotel. Ang gaspang ng kahoy ay tila humahapdi sa kanyang balat, isang palaging paalala ng kanyang duwag na katahimikan. Naramdaman niya ang isang pait na namumuo sa kanyang lalamunan, isang bara na hindi niya malunok-lunok. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakadagang sako ng bigas sa kanyang dibdib, katulad ng mga sakong pinagpaguran ng kanyang ina para lamang mapatapos siya ng pag-aaral. Are you listening to me, Marco? I'm talking to you. Iritadong dugtong ni Antoinette nang mapansin ang pananahimik ng asawa. Yes, Antoinette, I'm listening, mahinang sagot ni Marco. Ang kanyang tinig ay walang buhay, tila isang robot na sumusunod lamang sa agos. Huwag kang mag-alala, hindi siya darating. Wala na siya rito. Samantala, sa loob ng pinakasekretong silid ng Ward Mansion, nakatayo si Consuelo sa harap ng isang dambuhalang salamin na may gintong mga ukit. 2 dalubhasang tagapag-ayos ng suot, ang maingat na inilalapat sa kanyang katawan, ang isang custom-made na terno na yari sa pinakamahal na telang pinya,
na may mga bordang gawa sa purong pilak. Ang kanyang dating magaspang na buhok ay ngayoy tila seda na nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Pumasok si Pacing, dala ang isang maliit na tray na may lamang isang mamahaling kwintas na brilyante. Madam, narito na sila sa main gate. Gaya ng inyong hiling, ipinasuot ko sa mga security ang pinaka-formal nilang uniforme para madama ng mga bisita ang bigat ng kumpanyang kanilang pinapasok. Tiningnan ni Consuelo ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na niya makita ang labanderang yumuyukod sa harap ng batya. Ang nakikita niya ngayon ay ang babaeng matagal na niyang kinalimutan. Ang tagapagmana ng isang imperyo, ang babaeng may kapangyarihang magbagsak o mag-angat ng sinuman sa isang kumpas lamang ng kanyang daliri. Hayaan mo silang maghintay sa Grand Foyer ng 10 minuto, Pacing, utos ni Consuelo habang isinusuot ang kwintas. Gusto kong malanghap nila ang amoy ng perang hindi nila kailanman magiging pag-aari. Gusto kong maramdaman nila ang liit ng kanilang mga pagkatao sa gitna ng mga pader na ito. Nang makapasok sina Antoinette at Marco sa mansyon, tila tumigil ang mundo para sa kanila. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay naglalabas ng tunog na tila nagpapaalala sa kanilang sila ay mga banyaga sa lugar na iyon. Manghang-mangha si Antoinette. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinitingnan ang bawat antigo at mamahaling dekorasyon. See, Marco, this is where we belong. Ganito ang buhay na nararapat para sa akin. Bulong ni Antoinette, hindi mapigilan ang pagkasabik. Ngunit si Marco ay nakaramdam ng kakaibang panlalamig. Bakit ang bawat sulok ng mansyon na ito ay tila pamilyar sa kanya? Bakit ang bango ng sampagitan na humahalo sa amoy ng lumang kahoy ay tila nagdadala sa kanya pabalik sa kanyang kabataan? Bumukas ang dambuhalang pintuan ng dining hall. Sa dulo ng mahabang mesa, nakatalikod ang isang malaking upuan, isang boses na may awtoridad at lalim na tila galing sa ilalim ng lupa, ang bumasag sa katahimikan ng silid. Welcome to my home, Mr. and Mrs. Montalbano. I've been waiting for this moment for a very long time. Dahan-dahang umikot ang upuan. Nanlaki ang mga mata ni Antoinette hanggang sa tila mawalan siya ng hininga. Ang kanyang mga labi ay nangatal at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Si Marco naman ay napahawak sa mesa. Ang kanyang buong katawan ay nayanig ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Mama? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Marco, isang bulong na puno ng takot, pagsisisi, at hindi makapaniwalang paghanga. Nakatingin si Consuelo ng diretso sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa, tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono habang pinapanood ang kanyang mga kaaway na dahan-dahang lumulubog sa sarili nilang putik. Sino ang tinatawag mong Mama, Marco? Hindi ba't ang sabi ng asawa mo, ang isang inang tulad ko, ay dapat manatili na lamang sa kusina? Ano ang gagawin ni Antoinette ngayong ang basahang kanyang tinapakan ay ang siyang humahawak sa leeg ng kanilang kinabukasan? Magagawa pa bang humingi ng tawad ni Marco o huli na ang lahat para sa kanyang pagsisisi? This is impossible. Isang biro lang ito, di ba? You're just an actress. Kinuha ka lang ng Ward Logistics para i-prank kami. Ang boses ni Antoinette ay pumiyok. Isang matinis at desperadong tunog na naghahanap ng anumang butas sa katotohanang sumasakal sa kanya. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay maayos na nakapatong sa lamesa, ay nanginginig na ngayon habang pilit na kinakapitan ang kanyang mamahaling clutch bag. Nanatiling tahimik si Consuelo. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa ng yelo, malamig, hindi natitinag, at sumasalamin sa takot na unti-unting lumalamon sa kanyang manugang. Marahan niyang ibinaba ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng kristal sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Madam, heto na po ang mga papeles na kailangan nilang makita, wika ni Pacing, na lumapit dala ang isang folder na may selyo ng Ward Empire. Ibinagsak ni Pacing ang folder sa harap ni Antoinette nang may di maitatagong pagkagalit. Basahin mo ang bawat pahina, Hija, at tingnan mo kung sino ang nag-iisang pirma na maaaring magsalba o tuluyang magbaon sa kumpanya ng pamilya mo sa limot. Nanginginig na binuksan ni Antoinette ang folder. Habang binabasa ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Tila hinihigop ng bawat letra ang kanyang dugo. Ang Ward Logistics pala ay ang kumpanyang bumili sa lahat ng utang ng pamilya Montalbano. Sa isang iglap, ang lupang kinatatayuan niya, ang sasakyang ginagamit niya,
At kahit ang damit na suot niya ay pag-aari na ng babaeng tinawag niyang basura. Mama, patawarin niyo po ako. Si Marco ay biglang lumuhod sa sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod sa marmol ay tila isang pagbagsak ng isang malaking pader. Hindi ko po alam. Wala akong alam sa mga pinaplano ni Antoinette. Nabulag ako, ma. Nagkamali ako. Tiningnan ni Consuelo ang kanyang anak. Ang puso niya ay kumurot. Isang pamilyar na sakit na tila isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang manaig ang kanyang pagiging ina. Hindi mo alam, Marco, o ayaw mong malaman dahil masarap ang mabuhay sa piling ng isang taong nagbibigay sa iyo ng titulong manager kahit wala kang ginagawa? Ma, please. Ang mga luha ni Marco ay nagsimulang pumatak sa malamig na sahig. I'll make it up to you. I'll leave her. Gagawin ko ang lahat, bumalik ka lang sa amin. Bumalik sa inyo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Consuelo. Para ano? Para ubusin ang tira-tirang pagkain niyo sa kusina. Para isuot ang uniforme ng isang draper dahil nakakahiya ang aking hitsura sa harap ng mga kaibigan niyo? Tumayo si Consuelo, ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad na tila isang reynang handa ng lisanin ang isang maduming lugar. Tumingin siya kay Antoinette na ngayon ay nakatulala, tila isang rebulto ng kasalanan. Antoinette, bukas na bukas, ilalabas namin ang opisyal na pahayag ng pag-foreclose sa lahat ng ari-arian niyo. Ang mansyon niyo, ang mga sasakyan niyo, lahat iyan ay kukunin ng Ward Empire. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako kasing sama mo. Huminto si Consuelo at lumapit ng bahagya sa manugang, sapat na upang maramdaman ni Antoinette ang init ng hininga ng babaeng kanyang minaliit. Ibibigay ko sa iyo ang trabahong pinaka-nararapat para sa isang taong tulad mo. May bakanting posisyon para sa isang tagalinis ng banyo sa main warehouse namin. Doon baka matutunan mo kung paano linisin ang dumi sa iyong kalooban. You can't do this to me, sigaw ni Antoinette. Ang kanyang pagkamuhi ay muling bumangon sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. I am a Montelibano. Hindi ako magpapatalo sa isang labanderang tulad mo. Isang labandera? Ngiti ni Consuelo habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. Tandaan mo ito, Antoinette. Ang dumi sa damit ay madaling tanggalin ng sabon at tubig. Pero ang dumi ng iyong ugali? Kahit gaano karaming pera ang ibuhos mo, mananatili kang mabaho sa paningin ng mundo. Paglabas ni Consuelo sa dining hall, iniwan niyang naghihiyaw sa galit si Antoinette habang si Marco ay nananatiling nakaluhod sa gitna ng katahimikan, yakap ang kanyang sarili sa gitna ng dambuhalang mansyon na biglang naging isang napakalaking kulungan. Sa kalsada, habang nakasakay muli sa kanyang sasakyan, kinuha ni Consuelo ang dalawang singsing na kamagong na ibinigay sa kanya ni Pacing kanina, ang singsing na tinapon ni Antoinette sa basurahan. Tinitigan niya ito ng matagal. May isang malaking desisyon pa siyang kailangang gawin. Isang desisyong magpapabago hindi lang sa buhay ng kanyang anak, kundi sa lahat ng mga taong naging biktima ng kapangyarihan ng pera. Ano ang huling hakbang ni Consuelo para tuluyang turuan ng leksyon ang kanyang anak? At ano ang gagawin ni Antoinette sa oras na maramdaman na niya ang lamig ng kalsada sa ilalim ng kanyang mga paa? Marangyang tarangkahan ng mansyon ng mga Montelibano, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at pagkakabukod, ay naging saksi sa isang tagpong hindi kailanman inakala ng mga kapitbahay sa eksklusibong subdivision na iyon. Ang malakas na tunog ng paglalagay ng dambuhalang kadena at padlock sa pintuan ay tila isang kanyon na nagpahinto sa pag-ikot ng mundo ni Antoinette. Sa labas ng kalsada, nakatambak ang ilang maleta at mga kahon, pira-pirasong labi ng isang buhay na binuo sa itaas ng kasinungalingan at utang. You can't do this! I am Antoinette Montelibano. Tatawagan ko ang mga abogado ko. Kakasuhan ko kayo ng harassment. Ang sigaw ni Antoinette ay pumapailan lang sa hangin. Ngunit ang mga sheriff at security guard ng Ward Logistics ay nanatiling tila mga pader na bato. Walang emosyon, walang awa, tanging ang pagpapatupad ng batas ang kanilang dala. Sa tabi ng isang tumpok ng mga kahon, nakaupo si Marco. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay wala na. Tanging ang puting polo na lukot-lukot at may mantsa ng pawis ang natitira sa kanya. Nakatingin siya sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang magulong buhok. Sa bawat sigaw ni Antoinette, nararamdaman ni Marco ang isang matinding pagkapahiya na tila unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Marco, do something! Bakit ka lang nakaupo dyan? Tumawag ka sa mama mo. Sabihin mo sa kanya, titigil na ako. Magsusorry na ako, huwag lang tayong palayasin sa ganitong paraan.
Humahagulgol na lumapit si Antoinette sa asawa, ang kanyang makeup ay kalat-kalat na sa kanyang mukha. Tila isang maskarang natutunaw sa ilalim ng matinding init ng katotohanan. Dahan-dahang iniangat ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pagmamahal, tanging ang isang malalim at madilim na pagkamuhi sa sarili at sa babaeng nasa harap niya. Tingnan mo ang sarili mo, Antoinette. Kagabi lang, tinatawag mo siyang basurahan. Ngayon, gusto mo akong magmakaawa sa kanya para sa isang bubong na hindi naman kailanman naging atin? May kaunti ka pa bang kahihiyan na natitira? Kahihiyan? Marco, nasa kalsada na tayo. Sino ang may kailangan ng kahihiyan kung wala tayong matutulugan? Iyon ang pinagkaiba niyo ni Mama, mahinang sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Si Mama, kahit wala kaming makain, kahit nakatira kami sa barong-barong na tumutulo ang bubong kapag umuulan, hinding-hindi niya ipinagpalit ang kanyang dignidad. Pinili niyang maglaba ng damit ng ibang tao kaysa yumukod sa mga taong tulad mo. At ako ang tunay na basurahan dito dahil hinayaan kong tratuhin mo siya ng ganoon. Tumayo si Marco at binuhat ang isang maliit na bag. Iyon lamang ang dinala niya, ang mga gamit na binili niya gamit ang sariling sahod bago siya nabulag ng karangyaan ng mga Montelibano. Saan ka pupunta? Marco! Huwag mo akong iwan dito, sigaw ni Antoinette, habang hinahabol ang asawa sa gitna ng kalsada. Babalik ako sa kung saan ako nanggaling, Antoinette, doon sa lugar na hindi kailangan ng ginto para maging tao. At ikaw, bahala ka na sa buhay mo. Isang taon nating niloko ang isa't isa. Tama na. Habang naglalakad si Marco palayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap niya. Bumukas ng bahagya ang bintana sa likod. Nakita ni Marco ang kanyang ina, si Consuelo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumigil. Hindi siya bumaba para yakapin ang anak. Tumingin lamang siya ng diretso, ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung nahanap na ba ni Marco ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Sa loob ng sasakyan, huminga ng malalim si Consuelo. Pacing, ituloy ang pag-set up ng Scholarship Foundation. Gusto kong ang perang dapat sana ay mapupunta sa mga Montelibano ay mapunta sa mga anak ng mga labandera, basurero, at manggagawa. I want to make sure that no child will ever feel ashamed of their mother's hard-earned calluses. Opo, madam. Pero paano si Marco? Hahayaan niyo lang ba siyang maglakad ng ganyan? Tumingin si Consuelo sa rearview mirror, pinagmamasdan ang lumiliit na anino ng kanyang anak sa gitna ng kalsada. Kailangang maranasan ni Marco ang lamig ng semento pacing. Kailangan niyang matutunang itayo ang sarili niyang bahay mula sa simula. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi laging tungkol sa pagyakap. Kung minsan, ito ay tungkol sa pagpapalaya upang ang anak ay matutong lumipad ng mag-isa. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na pananalita, isang patak ng luha ang mabilis na gumapang sa pisngi ni Consuelo. Isang lihim na pag-iyak para sa isang anak na nawala at sa isang anak na sana ay muling magbalik. Ano ang gagawin ni Marco sa kanyang pagbabalik sa Tondo? At anong desperadong hakbang ang gagawin ni Antoinette upang mabawi ang lahat, kahit na mga hulugan ito ng isang panganib na hindi niya inaasahan? Akala mo ba, matatakasan mo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagtatago sa mabahong eskinita na ito, Marco? Look at this place. Masahol pa ito sa kulungan ng aso. Ang matinis na boses ni Antoinette ay tila isang lagari na pilit pumuputol sa katahimikan ng maliit at barong-barong na silid ni Marco sa Tondo. Nakatayo siya sa gitna ng silid, diring-diri habang iniingatan ang kanyang dumidumitang designer shoes sa ibabaw ng sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping tableya. Ang amoy ng kanal mula sa labas at ang singaw ng kaning lamig ay tila sumasakal sa kanyang paghinga, ngunit ang kanyang galit ay mas matindi pa sa kanyang pandiri. Hindi sumagot si Marco. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod. Sa kanyang harap, sa ibabaw ng isang lumang mesa, ay ang dalawang singsing na kamagong. Ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Isang anino ng pagod, puyat, at isang malalim na sugat sa kaluluwa na hindi kayang gamutin ng anumang mamahaling gamot. Marco, makinig ka! Lumapit si Antoinette at hinawakan ang balikat ng asawa. Ang kanyang tinig ay biglang nagbago, naging malambing, ngunit may kalakip na laso ng manipulasyon. Hindi pa huli ang lahat. Nanay mo pa rin siya. Sabihin mo sa kanya, nag-aaway tayo, na biktima ka rin ng ugali ko. Magmakaawa ka. Sabihin mo,
nabuntis ako o kahit anong kasinungalingan para lang makuha natin ang share natin sa Ward Logistics. We deserve that money, Marco. Dahan-dahang inalis ni Marco ang kamay ni Antoinette sa kanyang balikat. Tumingin siya sa asawa at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kabuuan ng babaeng pinili niyang mahalin. Isang magandang balat na walang laman kundi kasakiman. Money. Pera pa rin ba ang iniisip mo, Antoinette? Wala na tayong bahay, wala na tayong dignidad, at ang tanging taong nagmahal sa akin ng totoo ay itinaboy ko dahil sa'yo. At ang iniisip mo pa rin ay kung paano siya muling pagnanakawan? Ang boses ni Marco ay gumaralgal, puno ng isang matinding pagkamuhi sa sarili. It's not stealing, it's our right, sigaw ni Antoinette. Ang kanyang pagiging gaslighter ay muling lumitaw. Sinira niya ang buhay natin. Ipinahiya niya ako sa harap ng lahat. Siya ang may kasalanan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Kung hindi siya nagpanggap na mahirap, hindi ko naman siya itatrato ng ganon. Iyon na nga ang punto, Antoinette, mahinang sagot ni Marco, habang hinahawakan ang isa sa mga singsing na kamagong. Itinrato mo siyang basura dahil akala mo ay wala siyang pera. Pero kahit kailan, hindi mo nakita ang halaga niya bilang tao. At ako ang pinakasalot sa lahat dahil naniwala ako na ang pag-ibig mo ay mas mahalaga kaysa sa bawat butil ng pawis na inialay ni Mama para sa akin. Tumayo si Marco at lumakad patungo sa bintana. Nakatingin sa mga batang naglalaro sa ulan sa labas. Naalala niya ang kanyang kabataan. Ang amoy ng bagong seng na kanin na inihahanda ng kanyang ina. Ang haplos ng kamay ni Consuelo sa kanyang noo tuwing siya ay may lagnat. Ang amoy ng pawis ni Consuelo ay mas mabango pa sa pinakamahal na pabango ni Antoinette dahil ang pawis na iyon ay amoy ng katapatan. Umalis ka na, Antoinette. Utos ni Marco nang hindi lumingon. Wala kang makukuha rito. Maghahanap ako ng trabaho, construction, kargador, kahit ano. Pagbabayaran ko ang bawat segundo ng pagtalikod ko kay Mama. At hinding-hindi ko nahahayaan na gamitin mo ako muli. You loser, magdusa ka sa hirap! Bulyaw ni Antoinette bago marahas na isara ang pinto na nagdulot ng malakas na yanig sa buong barong-barong. Naiwan ang katahimikan. Kinuha ni Marco ang isang lumang t-shirt ni Consuelo na naiwan sa ilalim ng kanyang higaan. Inilapit niya ito sa kanyang mukha at huminga ng malalim. Doon sa gitna ng karukhaan, muling naramdaman ni Marco ang init ng kanyang ina. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Consuelo habang pinapanood sa monitor ang live feed mula sa isang secret camera na ipinalagay niya sa lumang bahay nila sa Tondo. Nakita niya ang pag-iyak ni Marco. Nakita niya ang bawat buntong hininga ng kanyang anak. Madam, sapat na po ba ang nakikita ninyo? Tanong ni Pacing na may halong awa. Hinawakan ni Consuelo ang kanyang dibdib. Ang sakit ay nandoon pa rin, tila isang lason na unti-unting kumakalat. Hindi pa, Pacing, ang pagsisisi ay madaling sabihin kapag gutom ka na. Pero ang tunay na pagbabago ay nasusukat kapag ang tao ay may pagkakataon ng bumalik sa dati, ngunit pinipili pa ring lumakad sa tamang landas. Biglang tumunog ang telepono ni Consuelo, isang hindi kilalang numero. Hello? Madam Consuelo? May kailangan po kayong malaman tungkol kay Antoinette. Nakikipagkita po siya sa mga dating kaaway ng pamilya Ward. May plano po silang ibenta ang mga sikreto ng kumpanya kapalit ng malaking halaga. Nanigas ang katawan ni Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Sino ang kausap niya? Ang inyong pinsan, madam, si Don Roberto. Ang taong nagtangka sa buhay ninyo 30 taon na ang nakalilipas. Ang panganib ay hindi pa tapos. Sa gitna ng paghahanap ni Marco sa kanyang sarili, isang mas malaking bagyo ang nagbabadya. Maililigtas ba ni Consuelo ang kanyang imperyo at ang kanyang anak mula sa mga taong handang pumatay para sa kapangyarihan? O ang pagkakamali ni Marco ang magiging mitya ng tuluyang pagbagsak ng korona ng mga Ward? So, ikaw pala ang babaeng sapat ang tapang para hiyain ang isang Ward sa harap ng maraming tao? I must say, I admire your guts, Hija. Pero mukhang mas marunong kang gumawa ng kaaway kaysa sa gumawa ng pera. Ang boses ni Don Roberto ay tila isang malat na kalansing ng ginto, mababa, mapanuri at puno ng panganib. Nakaupo siya sa isang dambuhalang silya na yari sa madilim na nara sa loob ng isang pribadong lounge sa Makati. Ang usok mula sa kanyang mamahaling tabako ay dahan-dahang pumapaikot sa hangin, tila isang lason na naghahanap ng biktima. Sa harap niya, si Antoinette ay mukhang isang basang sisiw, ngunit ang kanyang mga mata
ay nagniningning pa rin sa galit at despresyon. Ang kanyang suot na damit ay luma na at ang kanyang buhok ay wala ng ayos, ngunit ang kanyang ambisyon ay nananatiling matulis. Gusto ko lang makuha ang nararapat sa akin, Don Roberto, sagot ni Antoinette, habang pilit na pinatitigas ang kanyang tinig. Sinira ni Consuelo ang pamilya ko, kinuha niya ang lahat. Kung tutulungan niyo ako, ibibigay ko sa inyo ang access codes ng main server ng Ward Logistics. Alam kong iyon lang ang kailangan niyo para tuluyang mapabagsak ang imperyo niya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Roberto. Access codes? Hiha, 30 taon kong hinintay na mahanap ang babaeng iyon. Akala ko ay namatay na siya sa hirap. Ngunit ang mahanap siya sa pamamagitan ng isang tangang manugang na tulad mo? This is destiny. Lumapit si Roberto kay Antoinette. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Tutulungan kita. Pero huwag mong iisiping magkapantay tayo. Isa ka lang kasangkapan. At kapag nakuha ko na ang gusto ko, siguraduhin mong hindi ka na makikita pa ni Consuelo o kahit sino. Samantala, sa isang construction site sa gitna ng initan, si Marco ay kasalukuyang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng semento. Ang kanyang balat, na dati ay maputi at makinis, ay ngayoy sunog na sa araw at puno ng alikabok. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang hapo, at ang kanyang mga kalamnan ay tila pumuputok sa tindi ng pagod. 1 sako, 2 sako, 3 sako. Bawat bigat ay iniaalay niya bilang parusa sa kanyang sarili. Naramdaman ni Marco ang isang matalim na hapdi sa kanyang palad. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang isang sugat na bumuka. Ang dugo ay humahalo sa semento at pawis. Ngunit sa halip na tumigil, mas hinigpitan pa niya ang hawak sa sako. Ganito pala ma, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Ganito pala ang bawat sentimong ibinayad mo sa paaralan ko. Ang bawat butil ng kanin na kinain ko ay galing sa ganitong uri ng sakit. Bumagsak ang ulan ng biglaan, tila nakikiramay sa kanyang paghihirap. Ang ulan ay humahapdi sa kanyang mga sugat, ngunit hindi siya umalis sa gitna ng putikan. Doon sa ilalim ng madilim na langit, naramdaman ni Marco ang tunay na kahulugan ng pagiging anak. Ang kanyang luha ay humahalo sa patak ng ulan, hindi dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa bigat ng pagsisisi na hindi kayang buhatin ng anumang sako ng semento. Sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Consuelo ang kanyang anak mula sa likod ng tinted na bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Gustong-gusto niyang bumaba. Gustong-gusto niyang yakapin si Marco at sabihing, "Anak, tama na. Umuwi na tayo." Ngunit nanatili siyang matatag. Alam niyang ang bawat patak ng pawis ni Marco ay ang siyang huhugas sa lason ng kapalaluan na itinanim ni Antoinette sa puso nito. "Madam, may balita po," bulong ni Pacing na nasa driver's seat. Nakita po ang sasakyan ni Antoinette sa labas ng gusali ni Don Roberto. Mukhang nagkaisa na ang 2 ahas. Nanliit ang mga mata ni Consuelo. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. "Roberto, hindi ka pa rin nagbabago. 30 taon ang lumipas, ngunit ang kamay mo ay kasing dumi pa rin ng dati. Ano pong gagawin natin? Panganib po ito para sa inyo at kay Marco." Tumingin muli si Consuelo kay Marco, na ngayon ay muling nagbubuhat ng sako sa gitna ng ulan. "Hayaan mo silang lumapit, Pacing. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila. Gusto kong makita ni Roberto ang mukha ng babaeng hindi niya napatay noon. At gusto kong makita ni Antoinette kung ano ang mangyayari sa mga taong nagtatangkang sirain ang pamilyang pinagbuwisan ko ng buhay." Ngunit isang kakaibang kilabot ang naramdaman ni Consuelo nang mapansin ang isang itim na van na dahan-dahang tumigil malapit sa construction site kung nasaan si Marco. Hindi ito sasakyan ng mga ward. Hindi rin ito sasakyan ni Roberto. Sino ang mga taong nakasakay sa van na iyon? At bakit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa nag-iisang kargador na sugatan at pagod sa gitna ng ulan? Ang paghihiganti ba ni Roberto ay magsisimula sa kaisa-isang kahinaan ni Consuelo, ang kanyang anak? Siguraduhin mong hindi siya makakalaban. "I want him to crawl just like how his mother made me crawl." Huwag niyo siyang papatayin. Gusto kong makita niya kung paano ko wawasakin ang lahat ng pinaghirapan ni Consuelo bago siya malagutan ng hininga. Ang boses ni Antoinette sa kabilang linya ng telepono ay wala ng bahid ng katinuan.
Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na kaskas ng kutsilyo sa baso, puno ng lason at baliw na pagnanasa sa kapangyarihan. Sa loob ng madilim na van, ang mga tauhan ni Don Roberto ay nagkatinginan lamang. Alam nilang ang babaeng kausap nila ay kasing panganib na ng isang sugatang ahas. Ngunit mas kinatatakutan nila ang lalaking nag-utos sa kanila, si Don Roberto mismo. Sa gitna ng maputik na construction site, katatapos lang ng shift ni Marco, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa tindi ng pagod at ang bawat ugat sa kanyang binti ay tila pumuputok sa bawat hakbang. Huminto siya sa ilalim ng isang makeshift na silungan upang punasan ang pawis na humahalo sa alikabok ng semento sa kanyang mukha. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng malamig na pandesal, ang tanging pagkain niya para sa hapunan. Isang payat na asong gala ang lumapit sa kanya. Kumakawag ang buntot at humihingi ng pansin. Tiningnan ni Marco ang aso pagkatapos ay ang kanyang pagkain. Sa halip na kainin ang huling piraso, dahan-dahan niyang hinati ang pandesal at ibinigay ang mas malaking bahagi sa hayop. "Hati tayo, kaibigan," bulong niya. Ang kanyang boses ay paos at tuyo. "Mas kailangan mo ito kaysa sa akin. At least ikaw, tapat ka." Ito ang golden moment ni Marco. Ang sandaling na ipakita niya ang pusong itinanim sa kanya ni Consuelo. Ang pusong muntik ng lamunin ng karangyaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang marinig niya ang mabagal na pag-ikot ng mga gulong sa putik. Isang itim na van ang huminto ilang metro lamang mula sa kanya. 4 na lalaki ang mabilis na bumaba. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa ilalim ng mga bonnet at ang kanilang mga galaw ay tila mga aninong sanay sa dilim. Hindi na kailangan pang magtanong ni Marco. Alam niya ang panganib. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang kanyang pagod na katawan ay nagtraidor sa kanya. Ang kanyang mga binti ay tila naging semento, mabigat at hindi makagalaw ng mabilis. "Sino kayo? Ano ang kailangan niyo sa akin?" Sigaw ni Marco habang pilit na itinataas ang kanyang mga kamaong sugatan. Wala siyang armas, tanging ang kanyang determinasyon na huwag sumuko ng hindi lumalaban. "Manahimik ka na lang, bata, kung ayaw mong masaktan ng maaga." Ang boses ng isa sa mga lalaki ay tila isang malat na kalansing ng bakal. Sa loob ng kanyang sasakyan, ang puso ni Consuelo ay tila titigil sa pagtibok. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa leather na upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. "Pacing, go! Ngayon na!" Ang hiyaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon ng isang inang nakikitang nasa panganib ang kanyang anak. Ngunit bago pa man makalapit ang sasakyan ni Consuelo, isang matigas na bagay ang tumama sa likuran ng ulo ni Marco. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Ang tanging huling naramdaman niya ay ang malamig na semento sa kanyang pisngi at ang marahas na paghila sa kanya papasok sa loob ng van. Ang maliit na kahon na naglalaman ng mga singsing na kamagong ay nalaglag mula sa kanyang bulsa na iwang nakabaon sa putikan. "Madam, nakuha nila si Marco!" Sigaw ni Pacing habang pinatitirik ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan ni Consuelo. Bumaba siya sa gitna ng ulan, hindi alintana ang kanyang mamahaling damit na nababasa at nadudumihan ng putik. Pinulot niya ang singsing na kamagong mula sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon, hindi na ito ang mga mata ng isang biktima, kundi ang mga mata ng isang reynang handang sumunog ng buong mundo para mabawi ang kanyang anak. "Roberto, Antoinette, binuhay niyo ang demonyong matagal ko nang ibinaon," bulong ni Consuelo sa gitna ng dumadagundong na kulog. "Hinding-hindi niyo magugustuhan ang susunod na mangyayari." Ano ang gagawin ni Consuelo upang mailigtas si Marco mula sa kamay ni Roberto? At hanggang saan ang kayang gawin ni Antoinette kapag nalaman niyang ang kanyang plano ay nagsisimula ng magkaroon ng madugong bunga? "Ang dumi mo na, Marco. Isang malaking pagkakamali talaga na minahal kita. Look at you, para kang basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Amoy semento, amoy pawis, amoy kahirapan." Ang boses ni Antoinette ay pumailan lang sa madilim at malamig na bodega. Bawat salita niya ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Marco. Nakatali si Marco sa isang lumang selyang bakal. Ang kanyang ulo ay malumbay at may bakas ng tuyong dugo mula sa pagkakasuri sa kanya. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat at ang bigat ng mga kadenang nakagapos sa kanyang mga kamay, ang pinakamasakit na nararamdaman niya ay ang katotohanang ang babaeng hinalikan niya sa harap ng altar ay ang siya ring nag-utos na saktan siya.
Dahan-dahang iniangat ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit malinaw niyang nakikita ang figura ni Antoinette na nakatayo sa harap niya, suot ang isang mamahaling itim na dress na tila nagluluksa sa kanyang nawalang katinuan. Sa tabi nito ay si Don Roberto, na tahimik na humihitit ng tabako habang ang usok ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng nag-iisang bumbilya sa itaas. "Bakit, Antoinette?" Mahinang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay paus at puno ng pait. "Dahil ba sa pera? Dahil ba hindi mo matanggap na ang labanderang minaliit mo ay ang siyang may hawak ng buhay niyo?" "Shut up! Huwag mong babanggitin ang nanay mo sa harap ko!" Sigaw ni Antoinette, sabay damba ng isang malakas na sampal sa pisngi ni Marco. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bodega, isang tuyong tunog na nag-iwan ng pulang marka sa mukha ng lalaki. Dahil sa kanya, wala na akong mukhang maihaharap sa mga kaibigan ko. Dahil sa kanya, kinuha ng bangko ang lahat. "I want my life back, Marco. At ikaw ang susi para ibalik yon," ni Consuelo. "Hiha, masyado kang maingay." Saway ni Don Roberto, ang kanyang boses ay tila isang malamig na kaskas ng bakal. Lumapit ang matanda kay Marco. Hawak ang isang matalim na balisong na nagniningning sa dilim. "Marco, simple lang ang kailangan ko. Isang video call sa iyong ina. Isang pirma niya sa dokumento ng pagsuko ng lahat ng shares ng Ward Logistics sa akin at makakaalis ka rito ng buhay, kung hindi." Ipinadaiti ni Roberto ang dulo ng kutsilyo sa leeg ni Marco, sapat na upang maramdaman ng bansa ang talim nito. Sa sandaling iyon, ang puso ni Marco ay hindi nakaramdam ng takot. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang kanyang ina, ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi ito natulog, para lamang masiguro ang kanyang kinabukasan. "Huwag niyo nang sayangin ang oras niyo," ngiti ni Marco, isang ngiting puno ng hamon. "Hinding-hindi pipirma si Mama, at kung mamamatay man ako rito, mamatay akong alam na hindi niyo nakuha ang gusto niyo. You useless piece of junk." Muling susugod sana si Antoinette nang biglang bumukas ang dambuhalang pintuan ng bodega. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang dagundong ng kulog na nagpahinto sa lahat. Mula sa labas, ang silaw ng mga headlight ng maraming sasakyan ay pumasok sa loob na nagbigay ng mahahabang anino sa sahig. Isang figura ang marahang naglakad papasok. Tuwid ang likod, matatag ang bawat hakbang, at may awtoridad na tila kayang magpatahimik sa buong mundo. Si Consuelo. Hindi siya kasama ng mga pulis. Mag-isa siyang naglalakad, ngunit sa likod niya ay ang anino ng isang imperyong handang rumesponde sa kanyang bawat utang. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang singsing na kamagong. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Roberto, kundi diretso sa kanyang anak na sugatan. Ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat sugat na nakikita niya kay Marco, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang pader na bato. "Roberto, pakawalan mo ang anak ko." Ang boses ni Consuelo ay mahina, ngunit may bigat na tila isang bundok na bumabagsak. "Nandito na ako. Ang kailangan mo ay ako, hindi ba? Let him go at pag-usapan natin ang gusto mo." "Consuelo, sa wakas nagkita rin tayo," tawa ni Roberto, habang mas hinihigpitan ang hawak sa leeg ni Marco. "Akala mo ba, madadaan mo ako sa mga bodyguard mo? Isang maling galaw at ang kaisa-isang anak mo ang magbabayad." "Wala akong dalang baril, Roberto. Wala rin akong dalang pulis," sagot ni Consuelo habang dahan-dahang lumalapit. "Pero dala ko ang isang bagay na mas mapanganib kaysa sa anumang armas. Dala ko ang katotohanan tungkol sa iyong huling transaksyon sa labas ng bansa. Isang pindot ko lang sa teleponong ito at ang lahat ng iyong mga sikreto ay makakarating sa mga taong matagal nang naghahanap sa iyo." Natigilan si Roberto. Ang kanyang kumpiyansa ay tila unti-unting natutunaw. Sa gitna ng tensyon, si Antoinette ay nagsimulang matakot. "Don Roberto, gawin mo na! Pilitin mo siyang pumirma!" Tumingin si Consuelo kay Antoinette. Isang tingin na puno ng pagkamuhi at awa. "Antoinette, akala mo ba ay kakampi mo si Roberto? Tinitingnan ka lang niya bilang isang pain. Kapag natapos na ang lahat ng ito, ikaw ang unang itatapon niya para pagtakpan ang kanyang mga bakas." Ang katahimikan ay naging mas lalong mabigat. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Marco at ang malakas na tibok ng puso ng lahat ng naroon. Sino ang unang gagawa ng hakbang? Maililigtas ba ni Consuelo ang kanyang anak nang walang dumanak na dugo? Or ang gabing ito ang magiging huling pagkakataon
na makikita ng isang ina ang kanyang anak. You're bluffing, Consuelo. Alam kong mahal mo ang kumpanyang iyan ng higit pa sa sarili mong buhay. Hinding-hindi mo isusugal ang lahat para sa isang anak na itinakwil ka na. Ang boses ni Don Roberto ay nanginginig na sa pagitan ng galit at takot. Ang kanyang kamay na may hawak ng balisong ay hindi na matatag, at ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang sentido. Sa kabila ng kanyang pagbabanta, nararamdaman niya ang malamig na titig ni Consuelo, isang titig na tila nakakakita sa bawat madilim na sulok ng kanyang pagkatao. Nanatiling hindi gumagalaw si Consuelo, ang kanyang distansya mula kay Roberto ay sapat na upang maramdaman ang tensyon sa hangin. Iyan ang pagkakamali mo, Roberto. 30 taon kong itinago ang yaman ko dahil akala ko ay iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero habang nakikita ko ang anak ko na nakagapos at duguan dahil sa kasakiman mo, napagtanto ko na ang lahat ng gintong iyan ay walang halaga kung wala ang tanging buhay na pinaglaanan ko nito. Dahan-dahang itinaas ni Consuelo ang kanyang telepono. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpakita ng isang determinasyong hindi kayang buwagin. Ang file na hawak ko ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay ang ebidensya ng pagpatay mo sa aking ama 3 dekada na ang nakalilipas. Isang pindot ko lang, at hindi lang ang kumpanya mo ang guguho. Ang buong buhay mo ay matatapos sa likod ng rehas. Wag, Don Roberto, wag kang maniniwala sa kanya. Sigaw ni Antoinette. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng nababasag na bote. Pirmahan mo na ang dokumento, Consuelo, ngayon na! Lumingon si Consuelo kay Antoinette. Ang kanyang tingin ay puno ng pait. Hanggang ngayon ba, Antoinette, hindi mo pa rin nakikita? Tingnan mo si Roberto. Tingnan mo kung paano niya hawakan ang kutsilyo malapit sa leeg ng asawa mo. Akala mo ba ay ililigtas ka niya? Sa oras na makuha niya ang pirma ko, ikaw ang gagamitin niyang sakripisyo para malinis ang pangalan niya. Nanlaki ang mga mata ni Antoinette. Tumingin siya kay Roberto at sa unang pagkakataon, nakita niya ang katotohanan sa mga mata ng matanda. Isang malamig na kawalan ng pakialam. Si Roberto ay handang pumatay ng sinuman, kabilang siya para lamang sa sariling kaligtasan. Ang palasyong buhangin na binuo ni Antoinette ay tuluyan ng gumuho sa kanyang harapan. Wag niyo pong gawin. Ang boses ni Marco ay mahina. Halos isang bulong na lamang dahil sa hirap ng paghinga. Huwag niyo pong ibigay ang lahat sa kanila. Hindi ko po kayo deserve. Hayaan niyo na po ako rito. Ipamana niyo po ang ward logistics sa mga taong nangangailangan, huwag lang sa mga ahas na ito. Manahimik ka, bulyaw ni Roberto, sabay hila ng mas mahigpit sa buhok ni Marco. Naramdaman ni Consuelo ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang anak, na dati ay nabulag ng pera, ay handa nang magsakripisyo para sa kanyang dangal. Ito ang tagumpay na hinihintay niya, ngunit ang presyo nito ay maaaring maging buhay ni Marco. Roberto, pakawalan mo siya. Ang pirma ko ang kailangan mo, di ba? Inilabas ni Consuelo ang isang gintong panulat. Pirmahan ko ito at ibigay mo sa akin ang anak ko. Pero tandaan mo, sa sandaling lumabas kami sa bodegang ito, ang digmaan sa pagitan natin ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa bawat patak ng dugo na kinuha mo sa pamilya ko. Dahan-dahang lumapit si Consuelo sa mesa kung nasaan ang mga dokumento. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tibok ng oras na nagbababadya ng panganib. Ngunit sa isang iglap, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Dahil sa matinding takot at selos, biglang sumugod si Antoinette. Hindi sa direksyon ni Consuelo, kundi sa direksyon ni Marco. Sa kanyang isip, kung hindi niya makukuha ang yaman, wala ring dapat makinabang dito. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang piraso ng matalim na bakal na kanyang napulot sa sahig. Kung hindi ako magiging masaya, wala ring magiging masaya, tili ni Antoinette. Antoinette, wag! Sigaw ni Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga anino sa dilim ay biglang kumilos. Ang mga tauhan ni Pacing na kanina pa nakatago ay nagsimula ng sumugod. Ang alingaw-ngaw ng mga sigaw at ang tunog ng nagbabangga ang mga bakal ay pumuno sa bodega. Ngunit ang huling nakita ni Consuelo ay ang dambuhalang katawan ni Roberto na nawalan ng balanse at ang matalim na bakal ni Antoinette na mabilis na bumababa patungo sa dibdib ni Marco. Marco, bakit? Ang huling hiyaw ni Consuelo,
bago tuluyang mapatay ang nag-iisang ilaw sa loob ng bodega. Nabalot ang lahat ng isang nakakabinging katahimikan at dilim. Sino ang tinamaan? Sino ang nakaligtas? At sa gitna ng digmaang ito, may matitira pa bang pamilya para kay Consuelo? Ang bawat segundo ng kadiliman sa loob ng bodegang iyon ay tila isang kawalang hanggan para kay Consuelo. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na paghinga at ang mabibigat na yabag ng mga taong nagbubuno sa gitna ng kawalan. Sa kanyang isip, ang huling imahe ni Antoinette na may hawak na matalim na bakal ay tila isang nakapapasong marka. Hinanap ng kanyang mga kamay ang direksyon kung nasaan ang kanyang anak, habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat. Bumalik ang liwanag ng muling pindutin ng mga tauhan ni pacing ang switch ng kuryente. Ang nakakasilaw na bugso ng ilaw ay nagpakita ng isang tagpong wawasak sa anumang natitirang tatag ni Consuelo. Nakaluhod si Marco sa sahig, ang kanyang kaliwang balikat ay duguan kung saan tumama ang matalim na bakal ni Antoinette. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Antoinette. Pinipigilan ang babae na muling makasakit. Si Antoinette naman ay tila isang taong nawala sa sariling katinuan. Ang kanyang buhok ay sabog-sabog, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng luluha, habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Marco. Dapat namatay ka na lang, dapat nawala na kayong dalawa para nakuha ko ang lahat. Ang tili niya, isang tunog na hindi nagaling sa isang tao, kundi sa isang halimaw na nilamon ng sariling kasakiman. Antoinette, tama na! Ang sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Tingnan mo ang ginawa mo! Sinira mo ang lahat! Sinira mo ang buhay mo dahil sa perang hindi mo naman pag-aari. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Pacing. Dinakip nila si Don Roberto na kasalukuyang pilit na tumatakas sa likod ng mga dambuhalang crates. Ang matandang ahas, na kanina lang ay naghahari-harian, ay ngayon nakayuko at walang laban habang nilalagyan ng posas. Si Antoinette naman ay binuhat palayo ng 2 security guard. Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting humihina habang inilalabas siya sa bodega. Hindi pinansin ni Consuelo ang pagkakadakip sa mga kaaway. Tumakbo siya patungo sa kanyang anak. Marco, anak! Ang kanyang hiyaw habang lumuluhod sa tabi ng duguang lalaki. Hinawakan niya ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinupunasan ng alikabok at dugo rito. Anak, hold on. Darating na ang ambulance. Huwag mo akong iiwan, please. Ngumiti si Marco, isang mahina at hirap na ngiti. Ngunit puno ng isang katapatang matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Ma, I'm sorry. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa inyo. Tama kayo. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang gintong nasa bangko, kundi ang kamay niyo na laging nakahanda akong saluhin. Shh! Huwag ka nang magsalita. Alam ko na anak, alam ko na, hikbi ni Consuelo. Iniyuko niya ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Marco. Ang bawat patak ng luha ni Consuelo na bumabagsak sa pisngi ni Marco ay tila isang bautismo ng pagpapatawad. Sa gitna ng amoy ng kalawang at alikabok sa bodega, nahanap ng mag-ina ang isang kapayapaang matagal na nilang ipinagkait sa isa't isa. Pumasok si Pacing na may dalang first aid kit. Madam, kailangang mabalutan ang sugat niya. Masyadong malalim ang tama ng bakal. Habang ginagamot si Marco, tumingin si Consuelo sa paligid. Ang mga dokumentong dapat sana ay pipirmahan niya ay nakakalat sa sahig. Dugo ang mga papel na wala ng halaga. Tumingin siya kay Roberto na ngayon ay isinasakay na sa sasakyan ng mga pulis. Ang hustisya ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang tagumpay ni Consuelo ay hindi ang pagkakaaresto sa kanyang mga kaaway. Ang kanyang tagumpay ay ang pagkakaayos ng nawasak na tulay sa pagitan niya at ng kanyang anak. Madam, nakahanda na ang sasakyan patungong ospital, ulat ni Pacing. Inakay ni Consuelo si Marco patayo. Kahit hirap na hirap, pinilit ni Marco na humakbang kasama ang kanyang ina. Habang papalabas sila ng bodega, ang unang sinag ng bukang liwayway ay tumama sa kanilang mga muka. Ang gabi ng lagim ay tapos na, ngunit ang paglalakbay patungo sa tuluyang paghilom ay kakasimula pa lamang. Ma, tawag ni Marco habang pasakay sila sa sasakyan. Anong mangyayari sa atin ngayon? Tiningnan ni Consuelo ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Babalik tayo sa simula, Marco. Pero sa pagkakataong ito, wala nang lihim. Wala nang pagtatago.
At hinding-hindi ko nahahayaang may humadlang sa pagiging pamilya natin. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay patungo sa ospital, isang tawag ang natanggap ni Pacing. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. "Madam, may problema po. Si Antoinette." Nakatakas siya habang inililipat sa presinto. Tumalon siya mula sa sasakyan at nawala sa mga eskinita. Nanlamig muli ang katawan ni Consuelo. Ang isang sugatang ahas na wala nang mawawala ay mas mapanganib kaysa sa isang ahas na may kapangyarihan. Hanggang kailan sila hahabulin ng puot ni Antoinette? At anong huling alas ang itinatago ng babaeng nawalan na ng lahat? "Patawad anak, dahil inakala kong ang pagtatago sa iyo sa katotohanan ang siyang magliligtas sa iyong puso mula sa lason ng ating pamilya." Ang boses ni Consuelo ay halos isang bulong habang dahan-dahan niyang sinusubuan ng mainit na lugaw si Marco sa loob ng pribadong silid ng ospital. Ang silid ay nababalot ng amoy ng disinfectant at sariwang bulaklak. Ngunit ang tanging amoy na mahalaga kay Marco ay ang pamilyar na bango ng kanyang ina. Amoy ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Nakasandal si Marco sa malambot na unan, ang kanyang balikat ay nakabalot ng puting benda, at ang kanyang mukha ay may mga bakas pa ng mga pasabog na galos. Tumingin si Marco sa mga kamay ng kanyang ina, ang mga kamay na dati ay ikinahihiya niya, ngunit ngayon ay tinitingnan niya bilang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. "Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, ma. Ako ang dapat humingi ng patawad. Ang mga kalyo sa kamay niyo, iyon ang mga medalya ng inyong pagmamahal." Ngunit pinili kong tumingin sa ningning ng peking brilyante ni Antoinette. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang abutin ni Consuelo ang kamay ni Marco at mahigpit itong hinawakan. Ang gaspang ng palad ni Consuelo na dumiit sa balat ni Marco ay tila isang kuryenteng nagdadala ng kapayapaan. Sa sandaling ito, hindi sila ang bilyonaryong may-ari ng Ward Logistics at ang tagapagmana nito. Sila ay isang ina at anak lamang na muling nagtatagpo pagkatapos ng isang mahabang bagyo. "Ang yaman, Marco, ay pwedeng mawala sa isang iglap." Malumanay na paliwanag ni Consuelo habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Itinago ko ang lahat dahil gusto kong lumaki kang alam ang halaga ng bawat butil ng kanin. Gusto kong matuto kang rumespeto sa kapwa, anuman ang suot nila. Ngunit nagkamali ako. Dahil sa sobrang pagprotekta ko sa iyo, hindi kita naihanda sa mga taong tulad ni Antoinette." "Nasaan na po siya, ma?" ang tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay may halong kaba. Sabi ni Pacing, nakatakas siya. Tumitig ng malalim si Consuelo sa bintana ng ospital. Sa labas, ang dilim ng gabi ay muling bumabalot sa lungsod. "Huwag mo na siyang isipin, Marco. Nakabantay ang mga security natin, hindi niya tayo malalapitan." Ngunit sa likod ng kanyang mga matatag na salita, naramdaman ni Consuelo ang isang malamig na kilabot. Alam niyang ang isang taong nawalan na ng lahat, lalo na ang isang taong may kapansanan sa kaisipan dahil sa sobrang kasakiman, ay walang kinatatakutan. Si Antoinette ay tila isang aninong hindi basta-basta mawawala. Bumukas ang pinto at pumasok si Pacing, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pasilyo. "Madam, kailangan nating lumipat ng floor." May nakitang babaeng kahina-hinala sa CCTV malapit sa lobby. Nakasuot ng scrub suit ng nurse, pero hindi siya pamilyar sa mga head staff. Nanigas ang katawan ni Consuelo. Ang kanyang kutob ay mabilis na nagkatotoo. "Siya ba iyon, Pacing?" "Hindi namin masiguro, madam." Masyadong mabilis ang kanyang galaw at nakayuko siya. Pero ang isang bagay na nakapagtataka, may iniwan siyang isang maliit na box sa reception desk na nakapangalan kay Marco. "Huwag niyong bubuksan," pigil ni Consuelo, habang mabilis na tumayo at humarang sa harap ng higaan ni Marco, tila isang inang leon na handang mamatay para sa kanyang kaisa-isang anak. Isang marahang tunog ng pagkatok ang narinig sa pintuan. Hindi ito ang formal na pagkatok ng mga nurse. Ito ay isang mabagal, mapang-asar at tila nanunuksong tunog ng mga kuko na kumakamot sa kahoy ng pinto. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat kalos sa pinto ay tila isang babala ng kamatayan. "Marco, babe, alam kong nandyan ka." Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa labas. Isang boses na dati ay puno ng tamis, ngunit ngayon ay puno ng lason at kabaliwan. "Hindi pa tayo tapos. Hindi niyo ako pwedeng itapon na parang basura lang." Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang pumasok, hawak ang isang bagay na nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital.
Sino ang haharap sa huling pagwawala ni Antoinette? At sapat ba ang pagmamahal ni Consuelo para tapusin ang bangungot na ito ng walang karagdagang buhay na mawawala? Narinig ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto, isang tunog na tila hudyat ng paparating na hatol. Dahan-dahang bumukas ang siwang ng lagusan at doon ay tumambad ang isang anyong halos hindi na makikilala. Si Antoinette, na dati ay laging maayos at nagniningning sa karangyaan, ay nakatayo sa harap ni na Consuelo at Marco na tila isang buhay na bangkay. Ang kanyang suot na puting uniforme ng nurse ay may mga mantsa ng dumi, ang kanyang buhok ay tila isang pugad ng mga ahas, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng liwanag na tanging sa mga baliw lamang makikita. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang duguang scalpel na kanyang ninakaw mula sa emergency room. Ang matulis na talim nito ay kumikinang sa ilalim ng malamig na bumbilya ng silid, tila isang nagniningning na pangil na handang sumugat. Akala niyo ba ganun lang kadaling burahin ang buhay ko? Ang boses ni Antoinette ay paos, halos isang pabulong na hiyaw na puno ng lason. Consuelo, kinuha mo ang lahat sa akin, ang pangalan ko, ang yaman ko, ang dignidad ko. Ngayon kukunin ko rin ang kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Hindi na tinag si Consuelo. Sa kabila ng panganib, hindi siya umatras. Nanatili siyang nakaharang sa higaan ni Marco. Ang kanyang mga braso ay nakadipa na tila isang matibay na kalasag. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng digmaan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Antoinette, sapat na! Ang mahinahong utos ni Consuelo, ang kanyang boses ay walang bakas ng takot kundi puno ng isang malalim na pait. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ako ang sumira sa buhay mo. Ang sarili mong kasakiman ang nagbaon sa iyo sa duming kinalalagyan mo ngayon. Bitawan mo ang hawak mo bago ka tuluyang malunod sa sarili mong galit. Huwag mo akong pangaralan, labandera, tili ni Antoinette habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na bilang ng mga huling sandali. You don't deserve this life. You don't deserve this son. Kung hindi ako magiging asawa ng isang bilyonaryo, walang sino mang pwedeng makinabang sa kanya. Biglang sumugod si Antoinette nang may bilis na galing sa desperasyon. Ang scalpel ay itinutok niya ng diretso sa direksyon ni Consuelo. Ngunit bago pa man madampi ang talim sa balat ng kanyang ina, pilit na bumangon si Marco mula sa pagkakahiga. Sa kabila ng sakit ng kanyang benda at ang panghihina ng kanyang katawan, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang higitang hilahin ang kumot at ibalot ito sa braso ni Antoinette. Narinig ang kalansing ng bakal nang mahulog ang scalpel sa sahig. Ang mga tauhan ni Pacing, kasama ang mga hospital security, ay mabilis na pumasok sa silid at dinamba si Antoinette. Ang bodega ng kanyang emosyon ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga hiyaw ay napalitan ng isang mahaba at nakakangilong hagulgol. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, yakap ang sarili habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang matinding breakdown. Tapos na, Antoinette, bulong ni Consuelo habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na ilabas ang babaeng tuluyan nang nawala sa sarili. Dadalhin ka nila sa isang lugar kung saan maaari mong harapin ang iyong mga demonyo. Doon, baka sakaling mahanap mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng pera. Nang muling tumahimik ang silid, dahan-dahang lumapit si Consuelo kay Marco, na ngayon ay hapo at muling nakahiga. Hinawakan ni Consuelo ang kamay ng anak, at doon sa gitna ng pagod at takot, naramdaman nila ang isang tunay na kalayaan. Ang huling anino ng kanilang madilim na nakaraan ay tuluyan ng pinalis ng liwanag ng katotohanan. Mahinang tawag ni Marco habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang pumikit dahil sa pagod. Safe na po ba tayo? Hinaplos ni Consuelo ang noo ng anak. Isang haplos na kasing lambot ng seda at kasing init ng sikat ng araw. Oo anak, safe na tayo. Wala nang magtatago, wala nang magsisinungaling. Mula ngayon, ang itatayo nating imperyo ay hindi nagawa sa bato at semento, kundi sa katapatan at pag-ibig. Lumipas ang mga araw at ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Montelibano at ang pagbabalik ng tunay na reyna ng Ward Logistics ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit para kay Consuelo at Marco, ang pinakamahalagang balita ay ang muling pagbuo ng kanilang pamilya. Ano ang magiging hitsura ng kanilang bagong simula? May puwang pa ba para sa pagpapatawad sa mga taong sumira sa kanila? O ang hustisya ay mananatiling malamig at matigas? At sa huling yugto ng kanilang kwento,
Paano gagamitin ni Consuelo ang kanyang kapangyarihan upang mabago ang buhay ng mga taong katulad niyang dating naglalaba lamang sa kanto? Pagkalipas ng ilang buwan, ang bawat sulok ng Maynila ay tila nakikisabay sa pagbabagong dala ng panahon. Ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng sikat ng araw ay hindi na tila pasakit para kay Consuelo, kundi isang paalala na ang bawat buhay ay may kanya-kanyang pagkakataon na muling magsimula. Sa harap ng isang dambuhalang gusali na ngayon may nakaukit na pangalang Ward Foundation for the Diligent Hands, isang pagtitipon ang nagaganap. Hindi ito katulad ng marangyang kasal ni Marco na puno ng pagkukunwari. Ang mga bisita rito ay ang mga taong may mga kamay na katulad ng kay Consuelo. Mga labandera, kargador, draper, at mga manggagawang madalas ay hindi napapansin ng lipunan. Nakasuot si Consuelo ng isang simpleng terno na yari sa asul na tela, walang masyadong brilyante, tanging ang kanyang nagniningning na mga mata at ang kanyang matatag na tindig ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa likod ng entablado, lumapit si Marco sa kanyang ina. Maayos na ang kanyang tindig at bagaman may maliit na pilat pa sa kanyang balikat, baka sa kanyang mukha ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang titulo. Hindi na siya ang manager na umaasa sa yaman ng asawa. Siya na ngayon ang tumatayong head ng foundation, nagtatrabaho sa ilalim ng gabay ng kanyang ina. Ma, handa na po ang lahat. Bulong ni Marco habang iniaabot ang isang baso ng tubig sa ina. Ang lahat ng mga scholar natin ay narito na. Hinihintay na nilang marinig ang boses ng babaeng nagligtas sa kanilang mga pangarap. Ngumiti si Consuelo at hinawakan ang kamay ng anak. Ang golden moment na ito ay hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na ang higpit ng kanilang pagkakahawak upang sabihing lahat ng sakit ng nakaraan ay ganap na nilang nalampasan. Umakyat si Consuelo sa podium. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan na tila isang dambuhalang alon ng pasasalamat. Tumingin siya sa karamihan at doon, sa gitna ng mga tao, nakita niya ang kanyang sarili noong 30 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang aking tunay na pangalan dahil sa takot na ang yaman ay muling wawasak sa aking pamilya. Ang boses ni Consuelo ay malinaw at puno ng damdamin. Naranasan kong lumuhod sa harap ng batya. Naranasan kong mahiya dahil sa amoy ng aking pawis. Ngunit natutunan ko na ang tunay na dumi ay hindi ang putik sa ating mga damit, kundi ang kasakiman sa ating mga puso. Ang pundasyong ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa bawat ina na nagsasakripisyo at para sa bawat anak na kailangang matutong tumanaw ng utang na loob. Habang nagsasalita si Consuelo, may isang balita ang dumaan sa mga screen ng television sa labas. Si Don Roberto ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa kanyang mga krimen sa nakaraan. Samantala, si Antoinette ay nananatili sa isang pasilidad kung saan siya ay ginagamot ang kanyang kaisipan. Wala na silang kapangyarihan. Wala na silang tinig. Ang kanilang mga pangalan ay naging mga babala na lamang tungkol sa kinahahantungan ng kapalaluan. Matapos ang programa, naglakad sina Consuelo at Marco patungo sa kanilang sasakyan. Ngunit sa halip na sa penthouse sa Makati, may ibang direksyong gustong puntahan si Consuelo. Ma, bakit tayo narito? Tanong ni Marco nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang lumang barong-barong sa Tondo. Bumaba si Consuelo at hinaplos ang luma at kinakalawang na yero ng kanilang dating tahanan. Dito tayo naging masaya, Marco. Dito ko napatunayan na sapat na ang pagmamahal para mabuhay. Gusto kong panatilihin ang lugar na ito, hindi para tirhan muli, kundi para maging paalala sa atin tuwing ang mundong ginagalawan natin ay nagiging masyado ng mabilis at madilim. Yumakap si Marco sa kanyang ina mula sa likuran. Isang yakap na puno ng pangako. Hinding-hindi ko na po kayo bibitawan, ma. Hinding-hindi ko na po hahayaan na maging anino kayo muli. Sa ilalim ng langit ng Tondo, na ngayoy tila kulay rosas dahil sa paglubog ng araw, ang dalawang mag-ina ay nanatiling nakatayo. Ang reyna ay nakabalik na sa kanyang trono, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kaharian ay binuo hindi mula sa ginto, kundi mula sa mga pira-pirasong pagsisisi at pagpapatawad na pinagdugtong-dugtong ng walang hanggang pagmamahal. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, payapa, may direksyon, at naglilinis sa bawat batong nadadaanan nito.
Ang Ward Empire ay hindi na lamang kinikilala bilang isang dambuhalang kumpanya ng logistics, kundi bilang isang tanglaw ng pag-asa para sa mga manggagawang Pilipino. Sa bawat truck na bumibiyahe at sa bawat barkong naglalayag, dala nila ang kwento ng isang inang naglaba para sa kinabukasan at isang anak na natutong bumangon mula sa sariling pagkakamali. Sa loob ng hardin ng kanilang tahanan, nakaupo si Consuelo sa isang tumba-tumba. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng naging kulay pilak, ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang uri ng kagandahang tanging ang kapayapaan lamang ang makakapagbigay. Sa kanyang kandungan ay ang isang maliit na bata. Ang kanyang apo, ang anak ni Marco, sa isang gurong nakilala niya habang gumagawa ng proyekto para sa foundation. Isang babaeng hindi nagtanong tungkol sa kanyang yaman, kundi tungkol sa kanyang mga pangarap. Lumapit si Marco, may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng anino ng nakaraan. Ma, malamig na ang hangin, baka sipunin kayo rito sa labas. Malumanay na wika ni Marco habang iniaabot ang tasa sa ina. Ayos lang ako, anak. Tinitingnan ko lang kung gaano kaganda ang langit kapag alam mong wala ka ng kailangang itago, sagot ni Consuelo habang hinahaplos ang malambot na pisngi ng kanyang apo. Tumingin si Marco sa malayo. Paminsan-minsan, nababalitaan pa rin nila ang tungkol kay Antoinette. Nananatili itong nasa loob ng pasilidad, tahimik at malayo sa mundo. Si Don Roberto naman ay pumanaw na sa loob ng bilangguan, dala ang kanyang mga kasalanan sa hukay. Para kay Marco, wala na siyang nararamdamang galit. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal na niyang ibinaba sa tabi ng kalsada ng pagsisisi. Nahanap niyo na po ba ang kapayapaan, ma? Tanong ni Marco, isang katanungang matagal na niyang gustong itanong. Huminto si Consuelo sa pagduyan at tumingin ng diretso sa kanyang anak. Nahanap ko ang kapayapaan nang makita kitang muling naglalakad ng tuwid, Marco. Ang yaman ay palamuti lamang, pero ang makitang ang anak ko ay marunong ng rumespeto sa bawat taong nakakasalamuhan niya. Iyon ang tunay kong tagumpay. Kinuha ni Consuelo ang kwintas na may pendant na 2 maliit na singsing na gawa sa kamagong. Ang mga singsing na naging saksi sa kanilang paghihirap at pagbangon. Inilagay niya ito sa kamay ni Marco. Ito ang pamana ko sa iyo, Marco. Hindi ang mga shares sa kumpanya, kundi ang paalala na ang ginto ay matatagpuan sa loob ng bawat kalyo ng ating mga kamay kung ito ay galing sa marangal na paggawa. Sa ilalim ng dahan-dahang paglitaw ng mga bituin, ang mag-ina ay nanatiling tahimik. Nilalasap ang bango ng sampagita na humahalo sa amoy ng basang lupa. Ang kwento ni Consuelo Ward ay hindi lamang kwento ng isang bilyonaryong nagpanggap na mahirap. Ito ay kwento ng isang inang nagturo sa mundo na ang pinakamataas na uri ng aristokrasya ay ang pagkakaroon ng isang busilak at tapat na puso. Wala ng hiyawan, wala ng luha ng pait. Tanging ang marahang paghuni ng mga kuliglig at ang mainit na haplos ng kamay ng mag-ina ang natitira. Isang pagtatapos na puno ng pag-asa, katarungan, at walang hanggang pagmamahal.